Nagsisimula ang pelikula noong 1979 sa pamamagitan ng pagpapakita sa isang hitman at miyembro ng makapangyarihang gang ni Claude Duo sa Canada na nagngangalang Donald Lavoie. Doon, kasama ni Donald ang kanyang tauhan na si Frankie na nagmamaneho para tapusin ang isang misyon ng pagpatay. Pagdating sa destinasyon, agad nilang pinagmamasdan ang paligid bago magsimulang kumilos si Donald para maalis ang kanyang target. Matapos makumplito ang kanyang misyon, inutusan ni Donald si Frankie na itapon ang lahat ng ebidensya, kabilang ang paglalagay ng katawan ng biktima sa trunk ng kotse. Di nagtagal matapos ang kanyang gawain, binaril ni Donald si Frankie upang maalis ang sinumang nakasaksi sa pagpatay sa kanyang target. Pagkaraan ng ilang sandali, iniharap ni Donald ang dalawang bangkay kay Claude, na mukhang nasiyahan sa kanyang pagganap bilang isang hitman na hindi nagkukulang sa pagkumpleto ng kanyang mga misyon. Pinupuri pa nga siya ni Claude sa pagpatay kay Frankie, na itinuturing niya na walang kwentang gangster. Upang ipagdiwang ang tagumpay ni Donald, inanyayahan siya ni Claude at ang lahat ng kanyang mga tauhan sa isang party, ngunit tinanggihan ni Donald ang alok na nagsasabi na kailangan niyang umuwi upang ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang anak na babae na pinangalanang Sophie Lavoie. Matapos marinig ito, binigyan ni Claude si Donald ng karagdagang bayad para makabili ang hitman ng mas maraming regalo para sa kanyang anak. Nang gabing iyon, nakarating si Donald sa bahay na masayang-masaya dahil malapit na siyang magbigay ng regalo sa kanyang anak na babae. Sa kasamaang palad, dahil masyadong late umuwi si Donald, nakatulog na si Sophie, na nag-iiwan sa kanya ng kalungkutan dahil sa hindi niya maipagdiwang ang kaarawan ni Sophie sa oras. Sa sandaling iyon, ang asawa ni Donald na si Francine Lavoie, nang makitang malungkot ang kanyang asawa, ay sinusubukang aliwin at pasayahin siya. Kinabukasan, nakipagkita si Donald sa kanyang kapatid na si Carl Lavoie, na kalalabas lang mula sa bilangguan pagkatapos maaresto dahil nagdudulot siya ng kaguluhan sa kapitbahayan. Sa sandaling iyon, hinikayat ni Carl si Donald na payagan siyang sumali sa gang ni Claude. Si Donald, na nag-aalala na si Carl ay maaresto muli ng mga pulis, sa una ay tumanggi sa kahilingan ng kanyang nakababatang kapatid. Gayunpaman, pagkatapos maawa kay Carl, na walang trabaho, kalaunan ay hinayaan niya si Carl na maging miyembro ng gang ni Claude. Sa parehong araw, si Donald, pagkatapos makipag-usap kay Claude, ay nakatanggap ng isa pang utos na mangolekta ng utang mula sa isa sa mga kliyente ni Claude na nagngangalang Martin. Nang pumunta si Donald sa lugar ni Martin upang magtanong tungkol sa utang, sa halip ay iniinsulto niya si Claude at itinaboy si Donald, na nagudyok kay Donald na utusan si Carl at ang iba pa na turuan siya ng leksyon. Matapos bugbugin si Martin, binalaan siya ni Donald na bayaran kaagad ang kanyang utang, na nagbabanta na aalisin siya kung magdulot muli siya ng gulo. Hindi nagtagal, biglang hiniling ni Donald kay Carl na umalis sa gang ni Claude at maghanap ng ibang trabaho. Tila, napilitan si Donald na gawin ito dahil nakikita niyang mas ginagamit ni Carl ang kanyang kalamnan kaysa sa kanyang utak. Nag-aalala si Donald na kapag nalaman ni Claude ang paraan ng pagtatrabaho ni Carl, parurusahan o papatayin ng gangster si Carl. Makalipas ang isang taon, noong 1980, si Donald at ang kanyang mga tauhan ay naatasan na mangolekta ng utang mula sa isang lalaki na na-overdose sa loob ng 3 buwan. Walang pag-aaksaya ng oras, agad na binugbog ng mga tauhan ni Donald ang lalaki bilang babala. Pagkatapos makumplito ang kanyang gawain ay nakipagkita si Donald kay Claude upang iulat ang kanyang trabaho, at naghihintay ng karagdagang mga utos mula sa kanya kung dapat niyang patayin ang may utang o hindi. Sa isa pang pagkakataon, si Donald ang may tungkuling tanggalin ng isang kliyente na matagal nang may utang. Pagdating sa bahay ng target, agad na pinatay ni Donald ang lalaki sa pamamagitan ng pagbaril at pagsaksak sa kanya ng maraming beses. Matapos matiyak na patay na ang target, mabilis na umalis si Donald at ang kanyang mga tauhan sa bahay ng target nang hindi na mamalayan na nakita ng isang batang lalaki ang kanilang mga kahina-hinalang galaw. Hindi nagtagal, pumunta si Donald at ang kanyang tauhan sa pier para itapon ang mga baril at iba pang ebidensya. Sa kasamaang palad, nakita ng mga nagpapatrulyang pulis ang sasakyan ni Donald na pumapasok sa pier area nang walang pahintulot. Nang mga sandaling iyon, biglang binugbog ni Donald ang kanyang tauhan at nagpanggap sila na lasing sa mga pulis. Nang lapitan ng mga pulis ang sasakyan ni Donald, naghinala sila nang makita ang isang binugbog na lalaki sa kotse. Gayunpaman, sinubukan ni Donald na kumbinsihin ang pulisya na siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng alkohol, na naging dahilan upang hindi niya mamalayan na masuntok ang kanyang kaibigan.
Nang marinig ito, tila naniwala ang mga pulis kay Donald, kaya binigyan lang siya ng tiket at umalis. Nang sumunod na gabi ay nagkita sina Claude at Donald at ipinaalam sa kanya na natuklasan ng pulisya ang mga pagpatay na ginawa niya, na ginawa silang parehong wanted na kriminal. Binigyan ni Claude ng pera si Donald at ang kanyang mga tauhan na kasangkot sa pagpatay upang matulungan silang mabuhay habang nagtatago. Sinabi ng ilang miyembro ng gang na tumulong lamang kay Donald si Claude bilang utak sa likod ng mga pagpatay. Nang marinig ito, hindi natuwa si Donald sa pagtrato ng kanyang mga tauhan kay Claude, kaya pinatay niya ang mga ito. Nang makitang ipinagtanggol siya ni Donald, nadama ni Claude ang pasasalamat na nanatili itong tapat sa kanya. Pagbalik mula sa punong tanggapan ng gang, tinawagan ni Donald si Francine at hiniling na dalhin ng ilan sa kanyang mga gamit sa isang liblib na lugar kung saan siya maghihintay. Nang dumating si Francine, nagalit ito sa kanya dahil sa pagiging kriminal nito at nag-aalalang malagay sa panganib ang buhay ng kanilang anak. Si Donald, na nakaramdam ng labis na galit at sinampal ang kanyang asawa, na sinasabi sa kanya na huwag ilabas ang bagay na iyon. Inutusan niya si Francine na umuwi bago pa sila makita ng sinuman. Galit na iniwan ni Francine si Donald, na piniling umalis sandali sa lungsod hanggang sa kumalma ang sitwasyon. Sa kanyang pagtakas, nagpa siya si Donald na magtago sa villa ng kanyang malapit na kaibigan na nagngangalang Jean. Noong panahong iyon, ipinagtapat din niya kay Jean ang kanyang mga problema. Kaya iminungkahi ni Jean na umalis si Donald sa gang ni Claude. Ayon sa kanya, sinadyang pinagtaksilan ni Claude si Donald dahil nagiging mas makapangyarihan na si Donald sa loob ng gang, kaya para hindi na mag-alala si Claude sa kanyang kaligtasan, isinumbong ni Claude si Donald sa mga pulis. Matapos marinig ang mga salita ni Jean, nagsimulang mag-isip si Donald kung talagang pinagtaksilan siya ni Claude kahit na palagi siyang tapat at sinisikap na tapusin ang bawat misyon na ibinigay niya sa kanya. Makalipas ang isang linggo, binisita siya ni Francine, na nagsisimula ng magpatawad sa magaspang na pakikitungo ni Donald para sabihin na isang linggo nang binabantayan ng pulisya ang kanilang bahay. Matapos marinig ito, nakonsensya si Donald sa kanyang pamilya at sinabing malapit na niyang lutesin ang kanyang mga isyo at dadalhin ang kanyang pamilya sa katimugang rehiyon upang magsimula ng bagong buhay. Dahil dito, nag-ipon ng lakas ng loob si Donald na bumalik sa lungsod at nakipagkita kay Claude para wakasan ang kanyang pagtrabaho sa lider ng gangster. Si Donald, na naniniwala pa rin na si Claude ay nagmamalasakit sa kanya, ay nagsiwalat din na siya ay lilipat sa katimugang rehiyon upang magbukas ng isang negosyo sa kalakalan ng droga doon. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Donald si Carl sa isang hotel sa labas ng lungsod upang anyayahin ang kanyang nakababatang kapatid na magtulungan sa pagtatayo ng negosyo ng droga sa katimugang rehiyon. Sa kasamaang palad, sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang dumating ang mga pulis at nagawang arestuhin si Donald para sa interogasyon. Nang tanungin ng pulis na nagngangalang Roger Burns si Donald tungkol sa mga pagpatay na ginawa ng The Hitman, tumanggi siyang magsalita. Sinubukan pa ni Roger na makipag-ayos sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas magaan na sentensya kung handa siyang ibunyag ang kinaroroonan ni Claude, na siyang utak sa likod ng ilang pagpatay. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Donald at pinanindigan ang kanyang panunumpa ng katapatan kay Claude. Nagalit dito si Roger hanggang sa mabulunan ang pulis at muntik nang mapatay si Donald. Hindi nagtagal, isang lalaking nagngangalang Gilbert ang pumunta kay Donald at nagsabing siya ay isang abogado na ipinadala ni Claude upang tulungan si Donald na makalabas sa kulungan. Bago isagawa ang kanyang gawain, sinubukan ni Gilbert na tiyakin na hindi naglalabas si Donald ng anumang impormasyon tungkol sa kanyang kliyente sa pulisya, at inamin ni Donald na hindi niya sinasagot ang anumang mga katanungan mula sa pulisya tungkol kay Claude. Nang marinig ito, gumagaan ang pakiramdam ni Gilbert at nangakong mananalo siya sa paglilitis para makalaya si Donald sa bilangguan sa lalong madaling panahon. Pagkaraan ng 3 buwan, gaya ng ipinangako ni Gilbert, nagawang mailabas ng abogado si Donald sa kulungan. Sa loob ng ilang buwan, masaya si Donald at agad na umuwi, kung saan malugod na tinanggap ng kanyang asawa at anak na babae ang kanyang pagbabalik. Nandoon din si Carl para batiin ang kanyang kapatid na kalalabas lang sa bilangguan, at ipinaalam sa kanya na habang nasa kulungan si Donald, lihim siyang nakapagtanim ng mga halaman ng narcotics at nagsimulang patakbuhin ang ilegal na negosyong iyon. Pagkatapos ay inanyayahan ni Carl si Donald na lumipat sa katimugang rehiyon upang pareho nilang mapaunlad ang kumikitang ilegal na negosyong iyon.
Nang marinig ito, hindi makapaniwala si Donald na matagumpay na ginawa ng kanyang nakababatang kapatid ang mga halamang iyon bilang mga iligal na droga na ibinebenta sa merkado. Bukod pa rito, sumang-ayon si Donald sa ideya ni Carl na lumipat sa timog upang magsimula ng bagong buhay. Bago umalis papuntang Southern Region, nagpasalamat at nagpaalam si Donald kay Claude pero hindi niya ito hinayaang umalis ng ganoon. Hiniling ng lider ng gangster kay Donald na gumawa ng ilang trabaho dahil sinabi niyang sinuhulan niya ang pulis para palayain si Donald mula sa bilangguan. Nang walang ibang pagpipilian, atubiling sumang-ayon si Donald sa kahilingan ni Claude sa pamamagitan ng pagkumpleto ng ilang panghuling gawain. Para sa unang gawain, inutusan ni Claude si Donald na patayin ang isang lalaking bunihag ng mga tauhan ni Claude. Walang pag-aaksaya ng oras, agad niyang pinatay ang lalaki. Di nagtagal, hiniling ni Claude kay Donald na gumawa ng isa pang trabaho, ngunit nagulat siya nang inutusan siya ni Claude na patayin si Carl, na sinasabing kinuha ng taong ito ang kanyang mga tapat na customer. Kung hindi gagawin ni Donald ang misyon, nagbanta si Claude na papatayin siya at ang kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, hindi inaasahan ni Donald na si Claude, na matagal na niyang ipinagtanggol, ay magiging napakalupit. Ngunit muli, hindi niya magawang tumanggi sa utos ng lider ng gangster. Kinabukasan, nakita ni Donald na abala si Carl sa pag-aalaga ng kanyang mga halaman ng narcotics at sinabi sa kanya na ang kanyang negosyo ay nagiging mas mabenta. Walang kamalay-malay na kinuha pala niya ang mga customer ni Claude. Inamin pa ni Carl na ang ilang mga taong nagtatrabaho sa larangan ng pangangalagang pangkalusugan ay bumili ng kanyang mga halaman upang magamit bilang gamot sa kanser. Gayunpaman, hindi interesado si Donald sa kwento ni Carl pagkatapos ay dinala niya ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki sa kagubatan at tinutukan niya ito ng baril. Dahil hindi niya magawang patayin ang kanyang kapatid, sa wakas ay nagpa siya si Donald na hindi sundin ang utos ni Claude at inutusan si Carl na tumakas at magtago hanggang sa maging ligtas ang sitwasyon. Ginawa ni Donald ang pagkamatay ng kanyang kapatid at sinunog ang lahat ng mga narcotics plant na inaalagaan ni Carl upang pigilan si Claude na patayin ang kanyang pamilya. Pagkaraan ng 3 buwan, nang dumating ang taglamig, inimbitahan ni Claude ang lahat ng kanyang mga tauhan sa isang party upang ipagdiwang ang tagumpay ng kanilang ilegal na negosyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sadyang ginanap ang party para bitagin si Donald dahil nalaman ni Claude ang kanyang mga aksyon at peke ang pagkamatay ni Carl. Agad na pinalibutan ng mga tauhan ni Claude si Donald na nagudyok sa kanya na tumakas mula sa punong tanggapan ng gangster. Mabuti na lang at nakatakas si Donald sa mga tauhan ni Claude at mabilis niyang dinala ang kanyang asawa at anak sa bahay ni Jean para magtago sandali. Pagdating sa bahay ng kaibigan, ikinuwento ni Donald ang lahat ng nangyari simula nang magdesisyon siyang magbitiw sa organisasyon ng gangster. Sa pag-aalala na malapit nang malaman ng mga tauhan ni Claude ang kanyang pinagtataguan, nagpa siya si Jean na magnakaw upang makaipon ng maraming pera hanggat maaari bago sila tumakas patungo sa katimugang rehiyon. Hindi nag-aksaya ng panahon, tinawagan agad ni Jean ang kanyang kapatid na nagngangalang Reynold, na kilalang nagsasagawa ng mga nakawan sa iba't ibang lugar. Matapos pag-usapan ang plano ng pagnanakaw, nagpa siya silang tatlo na pagnakawan ng isang conglomerate sa lungsod, at sa maikling panahon, nakuha nila ang isang kabuuan ng pera at iba pang mahahalagang bagay. Noong isang araw, naiulat sa radyo ang balita tungkol sa pagnanakaw sa bahay ng conglomerate, ngunit hindi man lang nag-alala si Donald dahil hindi na matuntan ng mga pulis ang kanyang kinaroroonan. Sa pakiramdam na hindi pupunta ang mga pulis sa liblib na tahanan ni Jean, ang hitman ay medyo casual na pumunta sa kagubatan upang maghanap ng Christmas tree. Kasabay nito, ilang sasakyan ng pulis na nagpapatrolya ang dumaan sa kagubatan, na nakita si Donald na humantong sa kanyang pagkakahuli. Sa bilangguan, muling nakita ni Donald si Roger, na nag-alok ng kooperasyon upang sirain ang gang ni Claude. Hiniling ni Roger kay Donald na ibigay ang lahat ng impormasyon tungkol sa gangster na may katiyakan na paprotektahan ng pulisya ang kaligtasan ng pamilya ni Donald. Pumayag pa si Roger na bigyan ng pera si Donald para makalipat ang hitman sa Southern Region kasama ang kanyang pamilya. Bagaman may sama ng loob si Donald kay Claude, tila hindi siya interesadong makipagtulungan sa pulisya. Kaya naman, sa wakas ay ibinunyag ni Roger na si Claude ang nagsumbong kay Donald sa pulisya at sadyang nagpadala ng abogado para makatulong sa pagpapagaan ng kanyang sentensya. Pagkatapos nito, may utang na loob si Donald kay Claude, na nagpapahintulot sa kanya na alipinin si Donald magpakailanman.
Matapos marinig ito, sa wakas ay pumayag si Donald na tumulong sa pulisya sa kondisyon na dapat tuparin ni Roger ang kanyang pangako upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Nangako si Roger na tutuparin ang kahilingan ni Donald, at bago umalis, hiniling sa kanya ng pulis na tanggihan ang abogadong ipinadala ni Claude, na napag-alaman nila na darating sa bilangguan. Gaya ng hinala ni Roger, pumunta si Gilbert kay Donald upang ipaalam sa kanya na malapit na siyang makalaya tulad ng dati. Si Donald na hindi na nagtiwala kay Claude at sa kanyang abogado ay tumanggi sa tulong ni Gilbert at nagdeklara ng digmaan kay Claude. Simula noong araw na iyon, opisyal na naging police informant si Donald sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng mga lokasyon kung saan itinapon ang mga bangkay ng kanyang mga target na napatay niya. Inilabas din ni Donald ang lahat ng impormasyon na may kaugnayan kay Claude. Sa isa pang pagkakataon, sinamahan ni Roger si Donald upang magpaalam kina Francine at Sophie dahil ililikas sila sa isang ligtas na lugar sa ilalim ng proteksyon ng pulisya. Sa huli, napilitang humiwalay si Donald sa kanyang pamilya pansamantala para sa kanilang kaligtasan. Sa kasamaang palad, kung wala ang kanyang pamilya, si Donald, na nasa bilangguan, ay tila lalong nag-iisa. Hanggang sa isang araw ay sinubukan ni Roger na aliwin si Donald, at hiniling sa dating hitman na baguhin ang kanyang hitsura upang malaya siyang makapagsagawa ng mga investigasyon sa pulisya nang hindi makikilala ng mga miyembro ng gang ni Claude. Sa pagtatapos ng pelikula, ipinakita na si Claude ay inaresto ng pulisya at sinentensyahan ng 25 taon na pagkakakulong matapos mabunyag ang lahat ng kanyang mga krimen. Samantala, pinalaya si Donald dahil sa pagtulong sa pulisya. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.